Hello again, welcome to our subject readings in Philippine history. Now, in history, sa isang pangyayari, we can have different stories depending on who is telling it. No? So let's say for example, no, sa laban sa kasaysayan, it could be sa isang part, no, it could be a panalo, pero para sa iba, it could be considered as talo kasi may iba't ibang interpretation. So, paano natin malalaman ng buong kwento kung isa lang yung pakikinggan natin, no? So, for today's lesson in Readings Philippine History, pag-usapan natin yung concept about multi-perspectivity. So, basically, ito yung pagtingin natin sa isang historical event from different perspectives, no? So, hindi lang sapat na iisang source lang yung pagbabasehan natin. Now, in Philippine history, makikita natin na there are a lot of people or iba't ibang tao or grupo yung nagsulat ng kanilang version ng pangyayari. It could be Spanish, Filipino, or ibang foreigners. Kaya, iba-iba rin yung interpretation nila in just one event. So let's say for example, no, nung Spanish colonization, may mga ilang Spanish writers na sinasabi nila that they have brought civilization and religion in our country. Pero para sa maraming Filipinos, this is a time of oppression at struggle. So bakit mahalaga yung multi-perspectivity? Because it helps us to become critical thinkers, and definitely it allows us to recognize yung mga biased sources, yung understand different experiences, and definitely makita natin in bigger picture yung historical event. The year 1872 is considered a very important year sa history ng Philippines because of the two major events, no? The Cavite Mutiny at yung martyrdom ng tatlong pare who are Marciano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora na mas kilala ngayon bilang Gomburza. So both events played a big role, no, sa paghihubog ng nationalism sa mga Filipino, directly influenced the movement that led to the Philippine Revolution at the end of the 19th century. So sa lesson na to, we're going to focus sa Cavite Mutiny, a significant event na nakatulong, no, sa paggising ng nationalism or national consciousness ng mga Filipino during that time. So, isa sa mga sources tungkol sa Cavite Mutiny ay galing kay Spanish historian Jose Montero y Vidal. And according to him, ang mutiny ay isang attempt, no, para ibagsak ang Spanish government sa Philippines. So, although historian siya, marami ang nagsasabi na bias, no, yung kanyang account at overly harsh sa mga Filipino. Kaya hindi siya ganon ka-reliable. So may isa pang account galing din sa official report ni Governor General Rafael Escudero na inaakusahan yung mga native clergy, yung mga pari na involved sa secularization movement na meron silang kinalaman, no, sa mutiny. So makikita natin dito na iba-iba yung perspective depende sa kung sino yung nagsulat at kung ano yung interest nila. So ito mismo yung dahilan kung bakit mahalaga yung multi-perspectivity sa pag-aaral ng history. Definitely, both accounts highlight the main reasons sa mutiny. First, yung pag-aalis ng privileges na tinatamasa ng mga workers sa Cavite Arsenal tulad ng exemption sa pagbabayad ng tributo or tribute, no? At yung pagiging part ng polos e-servicios or servicios or tinatawag natin na forced labor. So pero may mga iba pang dahilan na pinalala pa yung sitwasyon. Isa na rito yung role ng native clergy na dahil sa galit sa Spanish friars, sinasabing nagsabuatan at sumuporta sa mga rebelde. So sa bias report ni Governor Rafael Escudero, sinasabi na ang mutiny isang attempt para ibagsak yung Spanish government sa Pilipinas at maglagay ng bagong hari sa katahuan ng mga pari na sina Father, Burgos at Zamora. And according to him, yung native clergy nakakuha ng support mula sa mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng charismatic assurance or sinabing hindi palalampasin ng Diyos ang kanilang laban. So bukod pa rito, may mga promises din ng mataas na reward tulad ng employment, wealth, and position sa army. So makikita dito kung paano
nagkakaiba, no, yung perspective. So para sa mga Spanish officials, this is conspiracy at rebellion, pero para sa mga Pilipino, maaaring ito ay simpleng protest or laban, no, para sa unfair treatment sa kanila ng mga Spanish. So sa accounts ng mga Spaniards, sinabi na ang mutiny noong 1872 ay planado at bahagi ng malaking conspiracy sa pagitan ng mga educated leaders, mestizos, lawyers at mga residents ng Manila at Cavite. So according to them, plano ng mga conspirators na patayin ang high-ranking Spanish officers at pagkatapos ay ang mga friars. So sinabi rin ng mga Spanish reports na ang signal na gagamitin or gagawin ng mga conspirators sa Manila at Cavite ay rockets, no, na ipapuputok mula sa Intramuros. Now, according sa mga accounts noong January 20, 1872, ang district ng Sampaloc ay they have celebrated the feast of the Virgin of Loreto. So kasama na dito yung mga firework display. So allegedly, yung mga Caviteños ay nagkamali ng signal at inakala nila na this is the sign para simulan yung kanilang pag-atake. So there are 200 men contingent, no, sa pamumuno ni Sergeant Lamadrid na umatake agad sa mga Spanish officers at sinakop yung arsenal. So nang malaman ni Izquierdo yung nangyari, inutos niya ngayon sa reinforcement sa Cavite na supilin, no, yung revolusyon. Then quickly natapos yung revolution nang hindi dumadating yung mga Manileños na inaasahang susuporta ngayon sa Caviteños. So ngayon, yung mga leaders ng plot ay pinatay sa laban na naganap pagkatapos ng mutiny. On the other hand, sina Father Gomez, Burgos at Zamora dinala sa court martial at hinatulan ng execution. So may iba pang na-implicate sa event tulad ni Juan Pardo de Tavera, Antonio Maria Regidor, Jose at Pio Basa, and other Filipino lawyers. So sila ay sinuspinde sa practice ng law, inaresto at hinatulan ng life imprisonment sa Marianas Island. So dahil dito, si Izquierdo ay dinesolve yung native regiments ng artillery at inuutos na yung pagbuo ng artillery force na binubuo lamang ng mga peninsulares. So dito, sa pangyayari na yan, yung epekto ng mutiny, hindi lang punishment sa mga involved, kundi malaki rin yung pagbabago sa military at political structure sa Cavite sa Pilipinas. According to Joaquin Pardo de Tavera, he is a Filipino scholar at researcher. Ang Cavite Mutiny is a simple revolt ng mga Filipino soldiers at laborers ng Cavite Arsenal. So sinabi niya na yung galit at protesta ng mga soldiers at laborers ay dahil sa draconian policies ni Governor Escudero, tulad ng pag-alis ng privileges ng mga manggagawa at pagbabawal sa pagtatayo ng mga School of Arts and Trades para sa mga Pilipino. So para kay Esquerdo, ang pagtatayo ng mga schools, no, ay isang smoke screen para lang gumawa ng political club. Pero para sa mga Filipino, this is a part of their rights, no, karapatan at education. So dito, makikita pa rin natin sa perspective na ang mutiny pwedeng tingnan bilang protesta laban sa unfair treatment or bilang malaking conspiracy laban sa Spanish government. So ngayon, ayon naman kay Pardo de Tavera, ginamit ng Spanish friars at ni Izquierdo ang Cavite Mutiny bilang excuse para i-address yung mga iba pang issue sa pamamagitan ng pag-blow out of proportion ng isang isolated mutiny. So during this time, the central government in Madrid, they are planning na alisin yung lahat ng powers ng mga praile sa civil government and sa management ng educational institution. So, kailangan ng friars ng paraan para ma-justify yung continued dominance sa bansa. At ang mutiny ang naging perfect na opportunity para gawin yon. Well, anyway, gayon pa man, no, yung Central Spanish Government ay nagpapatupad ng isang educational decree na nag-fuse sa mga sectarian schools na pinamumunuan ng friars sa isang school na tinatawag na Philippine Institute. So, ang layunin nito
ay improve yung standard ng education sa Pilipinas sa pamamagitan ng requirement na ang mga teaching positions sa mga schools ay mapuno, no, sa pamamagitan ng competitive examinations. So ito ay mga hakbang na tinanggap ng maraming Filipino bilang improvement, no, sa education system during that time, kahit na merong tensyon sa pagitan ng mga praile at doon sa mga local government. Now, it's because of this context, no, ayon kay Pardo de Vera, nag-converge lahat ng forces, no, laban sa tatlong secular priests who are Gomez, Burgos at Zamora. And they are accused, no? Dinala sila sa trial, hinatulan ng death by Garote. Dahil supposedly, they instigated the Cavite Mutiny kahit doubtful naman yung mga evidences na ibinigay sa kanila. So, mayroong isang lalaki na si Saldua na sinasabing na-bribe para ma-implicate, no, si Burgos at yung dalawang pare. So, ginamit ngayon ng mga friars yung Cavite Mutiny bilang bahagi ng mas malaking conspiracy para ipakita na at patatagin, no, yung kanilang dominance na unti-unting nagkaroon ng cracks dahil sa growing discontent ng mga Pilipino. So ipinakita nila ang mutiny bilang bahagi ng mas malawak na plano ng mga Pilipino para ibagsak, no, yung Spanish government. Pero unintentionally, no, sa paraang pwede nating tawaging prophetic, yung Cavite Mutiny noong 1872 ay nauwi sa martyrdom ng Gumbursa na naging simbolo ng paglaban at paggising ng nasyonalismo sa ating bansa. Noong February 17, 1872, the Gumbursa was executed para magsilbing babala sa mga Pilipino na huwag nang lalaban or huwag nang lumaban or subukang kumontra sa mga Spaniards. And yung kanilang kamatayan or their death is a symbol ng injustice at oppression. At sa parehong panahon, nagbigay daan ito sa paggising ng nationalism, no, or nasyonalismo sa bansang Pilipinas. Now, in late 19th century, maraming mga momentous events na nangyari sa Spanish colonies kasama na ang Pilipinas. So, tinawag ng mga journalists noong time yung mga pangyayaring ito bilang El Grito de Rebellion or Cry of Rebellion bilang tanda ng simula ng mga revolutionary events na tinutukoy nila kung saang lugar ito nangyari. So, sa Pilipinas, nangyari ito noong August 1896 sa Hilagang Silangan ng Manila kung saan yung mga Kapitineros they declared rebellion laban sa Spain. The controversy about the cry of rebellion is because, no, sa pagkakaiba sa pagkilala ng date at lugar kung saan ito nangyari. So binigyan din ng prominent Filipino historian na si Teodoro Agoncillo yung event ng tinalikuran ni Bonifacio ang cedula or tax receipt, no, sa harap ng mga Katipuneros na ginawa din in the same action. So may mga ilang writers or manunulat na nag-identify ng unang military encounter ng mga Spaniards bilang official moment ng cry. So kaya nga si Emilio Aguinaldo, no, nag-commission siya ng Himno de Balintawak kung tawagin para magbigay ng inspirasyon sa mga renewed struggle lalo na sa pagtatapos, no, or lalo na pagkatapos mabigo ang biak na bato. So, mayroong monument para sa heroes of 1896 ang itinayo, no, sa intersection ng Epifanio de los Santos or EDSA Avenue at Andres Bonifacio Drive North Diversion Road. So, from 1962, ang Cry of Balintawak ay ipinagdiriwang every August 26. So, hindi malinaw kung bakit napili yung lugar ng monument at iba't ibang accounts nang nagbigay na magkaibang dates at locations ng cry. Para mas maintindihan natin yung pangyayari, so mayroong tatlong eyewitnesses or eyewitness accounts ng cry mula kina Guillermo Masangkay,
Pio Valenzuela at Santiago Alvarez. Now, on August 26, nagkaroon ng malaking meeting sa Balintawak sa bahay ni Apolonio Samson, na kabeza noon ng baryo ng Caloocan. So kasama sa mga dumelo sina Bonifacio, Emilio Jacinto, Aguedo del Rosario, Tomas Remigio, si Brescio Pantas, Teodoro Planta, Pio Valenzuela, Enrique Pacheco at Francisco Carrion. So lahat sila ay mga leaders ng katipunan at bumubuo ng board of directors ng organization. So dumalo rin yung mga delegates mula sa Bulacan, Cabanatuan, Cavite at Morong. So bandang alas 9 ng umaga, binuksan yung meeting. Si Andres Bonifacio ang nag-preside. So habang si Emilio Jacinto yung naging acting secretary. So ang purpose ng meeting ay pag-usapan kung kailan dapat simulan ang uprising. So si Teodoro Plata, si Pantas at si Pio Valenzuela, so kontra sila sa maagang pagsisimula ng rebellion. So nakita ni Andres Bonifacio na pwede silang matalo or pwede siyang matalo sa discussion kaya umalis siya sa session hall. And kinausap yung mga tao na naghihintay sa labas para sa resulta ng meeting ng mga leaders. So ngayon, sinabi ni Bonifacio sa mga tao na yung mga leaders ay nag-argument kung dapat bang simulan agad yung revolution or nagbigay siya ng isang fiery speech. So you remember the fate of our countrymen who were shot in Bagumbayan. So kung babalik tayo ngayon doon, papatayin tayo ng mga Spaniards. So yun ang ibig sabihin nun. So na-discover yung organization at lahat tayo ay markmen. Now, if hindi natin sisimulan yung uprising, makukuha pa rin tayo ng Spaniards. So, ano yung sasabihin? So, revolt. Revolt. Yun yung sigaw ng mga tao ng sabay-sabay. Then pagkatapos, sinigin ni Bonifacio sa mga tao yung kanilang pledge na magrevolusyon. So, ipinaliwanag niya na ang sign of slavery ng mga Pilipino ay ang cedula tax na ipinapataw sa bawat citizen. So if it is true na handa kayong mag-revolt, I want to see you destroy your cedula. So ito yung magiging sign na lahat tayo ay nag-declare ng severance from the Spaniards. Now, according to Pio Valenzuela, ang unang lugar ng refuge ni Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Procopio Bonifacio, Teodoro Plata, Aguedo del Rosario, at niya mismo ay sa Balintawak. So dumating yung unang 5 noong August 19 at siya ay dumating noong August 20, 1896. So ang unang lugar kung saan nag-meet ang mga katimonero, mga 500 members noong August 22, 1896, ay sa bahay at bakuran ni Apolonio Samson sa Kangkong. So bukod sa mga nabanggit, naroon din si Brescio Pantas, Alejandro Santiago, Ramon Bernardo, Apolonio Samson at iba pa. So sa lugar na yon, nag-exchange sila ng mga views at wala pang resolution, na pagdebatehan or na-adapt. So pagkatapos, sa Pugalawin, sa bahay or sa storehouse, sa bakuran ni Juan Ramos, anak ni Molchero Aquino, na meet yung higit 1,000 katipuneros noong August 23, 1896. Ngayon, doon nagkaroon ng mas malawak na debate at diskusyon kung dapat bang simulan yung revolusyon laban sa Spanish government noong August 29, 1896. So pagkatapos ng tumultuous meeting, marami sa mga dumalo ang tiniklop yung mga sedula nila at sumigaw sila ng the long live the Philippines, long live the Philippines. So bilang tanda ng kanilang paglaban mula sa mga Spaniards, mabuhay ang Pilipinas. Long live Philippines. Yun, dahil sa takot ni Supremo Bonifacio sa bilang pag-atake ng mga kalaban, nagdesisyon siyang lumipat sa isang lugar na tinatawag na Bahay Toro. So bandang alas 10 ng umaga or 10 a.m. in the morning, it's a Sunday, August 23, 1896, narating nila ngayon yung Bahay Toro. So dumami yung mga katipunero, around 500 people, at puno yung bahay ng bakuran, at bodega ni Cabezang Melchora. Ang malugod na pagtanggap ni Cabezang Melchora ay hindi rin nagkulang kumpara kay Apolonio Samson. So binigyan rin
Niyarin sila ng granary, yung mga bigas, and then mga hayop na inahanda, no, para pakainin yung mga katipunero. Then, kinabukasan, August 24, that was Monday, dumating pa yung mga iba pang katipunero at mas dumami sila, no? More than or doubled in 1,000 people. So, nagtawag ngayon si Bonifacio ng meeting 10 a.m. in the morning sa loob ng bakuran ni Kabesang Matsora. So, sobrang siksikan, kaya yung ilan nakatayo lang, no, sa labas ng bakuran. So mula sa mga eyewitnesses accounts na naipakita, makikita natin na may mga disagreements sa pagitan ng historical witness or witnesses about sa exact place at time ng cry. So batay sa mga primary at secondary sources, apat ang na-identify na possible sites na Balintawak, Kangkong, Pugadlawin at Bahay Toro. So habang iba-iba rin yung mga dates na binanggit, 23, 24, 25, or 26 ng August 1896, makikita natin na mahalaga yung cry of rebellion in the history of the Philippines. So maaaring magkakaiba yung perspective depende sa eyewitnesses at primary sources or secondary sources. Kaya it is very important that we have to suriin yung mga iba't ibang accounts. And lastly, according to Milagros Guerrero, Emmanuel Encarnacion at Ramon Villegas, in their article Balintawak, The Cry for a Nationwide Revolution, so lahat ng mga lugar na nabanggit, Balintawak, Kangkong, Pugadlawin at Bahay Toro, they are parte sila ng Balintawak. So noon, bahagi ng Caloocan, ngayon ay Quezon City. So pagdating sa dates, possible na nagalaw-laro sina Bonifacio at yung mga troops, no, sa iba't ibang lugar papunta sa iba para hindi mahuli ng Spanish government. So ito rin siguro yung dahilan kung bakit iba-iba yung accounts ng cry of rebellion sa kasaysayan ng Pilipinas.